tulas. Ang sigaw na pumatay sa puso ni Marisol 3 araw matapos isilang ang kanyang anak. Habang namimilipit sa sakit ng tahi, nakita niya si Rico na yakap ang ibang babae sa sarili nilang kama. Ang kaisa-isang tahanan, ninakaw sa kanya. Pero sa gitna ng ulan, isang sumpa ang binitawan. Babangon siya, hindi bilang biktima, kundi bilang apoy na susunog sa kanilang kataksilan. May pag-asa pa ba ang isang durog na kaluluwa? Ilabas mo na ang lahat ng gamit mo, Marisol. Ngayon din, hindi na sayo ang bahay na ito at lalong hindi na kita asawa. Ang boses ni Rico ay parang matalim na patalim na humiwa sa katahimikan ng gabi. Walang alinlangan, walang bakas ng awa. Ang mga salitang yon ang bumungad kay Marisol pagkapasok ng kanyang asawa sa pintuan. Ngunit hindi ito nag-iisa. Sa likuran ni Rico ay nakatayo ang isang babaeng balot ng mamahaling pabango at nakasuot ng pulang sutla, si Vanessa. Sa mga sandaling iyon, hawak ni Marisol ang isang mangkok ng mainit na sopas. Kakalabas lang niya ng kusina, dahan-dahang naglalakad dahil sa bawat hakbang ay kumikirot ang sariwang tahi sa kanyang tiyan. 3 araw pa lamang ang nakalilipas mula nang isilang niya ang kanilang panganay sa pamamagitan ng operasyon. Ang bawat galaw niya ay isang pakikipagbuno sa sakit, ngunit tiniis niya ang lahat upang maipagluto ang asawang inakala niyang pagod mula sa trabaho. Nanginginig ang mga kamay ni Marisol. Ang usok mula sa sopas ay humahaplos sa kanyang namumutlang mukha, tila nanunokso sa mithiin niyang simpleng kalinga. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, nakita niya ang lalamunan ni Rico na hindi man lang kumurap sa harap ng kanyang panghihina. Ang mangkok na hawak niya ay dahan-dahang nulas sa kanyang mga daliri. Hindi ito bumagsak ng may ingay na kasing lakas ng kanyang pagkadurog, ngunit ang pagtapon ng mainit na sabaw sa sahig ay tila simbolo ng kanyang buhay na tuluyan ng nagkalat at nawalan ng saysay. Rico, ano bang sinasabi mo? Kapapanganak ko lang. Kailangan ako ng anak natin. Ang paos at nagsusumamong sagot ni Marisol. Ang kanyang boses ay halos isang bulong na lamang, nalulunod sa bigat ng pagkakabigla. Humakbang paitaas si Vanessa. Ang kanyang mga takong ay lumilikha ng tunog na tila nagmamarka ng pananakop sa malinis na sahig ng bahay. Hindi mo ba narinig, Marisol? Bingay ka ba o sadyang tanga lang? Sabi ni Rico. Layas na. Binenta na niya ang bahay na ito sa akin dahil sa mga utang niya. At sa tingin mo ba, gaganahan pa siyang tumingin sa'yo? Amoy gatas ka na maasim, losyang, at wala ng pakinabang. Isang mapanguyam na tawa ang kumawala sa mga labi ng babae habang sinusuri ang duguang duster ni Marisol. Hindi pinansin ni Rico ang luha ng asawa. Nilampasan niya ito at dumiretso sa kanilang silid. Lumabas siya bitbit ang isang lumang maleta na puno ng mga damit ni Marisol na basta-basta na lamang isiniksik. Inihagis niya ito sa paanan ng babae. Huwag mo nang antayin na kaladkarin kita palabas. Isama mo na ang tatay mong ulyanin at ang batang iyan. Ayaw ko ng ingay rito. Sa kabilang silid, narinig ang mahinang iyak ng sanggol. Tila nararamdaman ang panganib na nagbabanta sa kanilang mag-ina. Kasunod nito ang boses ni Mang Nestor, ang ama ni Marisol, na unti-unti nang nilalamon ng limot ang isipan. Sol, bakit may nag-aaway? Rico, anak, gabi na. Saan tayo pupunta? Ang matanda ay lumabas habang hapos-hapos ang kanyang dibdib. Ang mukha ay puno ng kalituhan at takot. Lalong sumikip ang dibdib ni Marisol. Ang sakit ng kanyang tahi ay tila naging apoy na gumagapang sa kanyang buong katawan. Ngunit mas masakit ang katotohanang ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay ay ang siya ring kikitil sa kanyang huling pag-asa. Lumapit si Rico at marahas na hinawakan ang braso ni Marisol. Pilit itong itinatayo at itinutulak patungo sa pintuan. Rico, parang awa mo na. Kahit bukas na lang. Umuulan sa labas,
magkakasakit ang anak natin. Ang pagsusumamo ni Marisol ay nauwi sa hikbi. Ang bawat tulak ni Rico ay nagpaparamdam sa kanya ng hapdi ng kanyang operasyon. Tila muling bumubuka ang mga tahi sa kanyang balat. Ngunit walang puso si Rico. Tuluyan niyang itinulak si Marisol palabas ng pintuan. Kasunod si Mang Nestor na muntik nang mawalan ng balanse. Ang maleta ay muling inihagis sa putikan sa labas ng kanilang bakod. Kasunod nito ay ang malakas na paghampas ng pinto na tila huling hatol ng kamatayan sa kanyang dangal bilang asawa. Tumambad sa kanila ang bagsik ng langit. Ang ulan ay bumubuhos ng walang tigil, tila nakikiramay sa bawat patak ng luha ni Marisol. Yakap-yakap niya ang kanyang sanggol na binalot lamang sa isang manipis na kumot, habang ang kabilang kamay ay nakahawak sa nanginginig na bisig ng kanyang ama. Nakatayo sila sa gitna ng kalsada, walang tsinelas, walang sapat na saplot, at higit sa lahat, walang pupuntahan. Tiningala ni Marisol ang bintana ng kanilang dating silid. Nakita niya ang anino ni Rico at Vanessa na magkayakap. Nagtatawanan sa likod ng makapal na kurtina habang nilalasap ang init ng tahanang kinuha sa kanya. Sa bawat kidlat na tumatama sa madilim na langit, lalong tumatatak sa isipan ni Marisol ang mukha ng kataksilan. Napaluhod si Marisol sa basang lupa. Ang lamig ng ulan ay pumasok hanggang sa kanyang mga buto. Ngunit ang kanyang puso ay nagsisimula nang magliyab sa gitna ng ginaw. Napatingin siya sa kanyang sanggol na ngayon ay nanginginig na sa lamig, at sa kanyang ama na tila batang nawawala sa gitna ng dilim. Sa gitna ng kalsadang ito, sa ilalim ng malupit na ulan at sa harap ng saradong pinto ng kanyang nakaraan, isang tanong ang umalingaw-ngaw sa kanyang nagdurugong kaluluwa. Hanggang kailan kailangang magbayad ang isang pusong nagmahal lamang ng tapat kung ang tanging sukli ay ang rurok ng kawalang hiyaan at dusa? Bawat patak ng ulan ay tila libu-libong karayom na tumutusok sa balat ni Marisol. Ngunit ang mas matinding hirap ay ang bawat hakbang na nagpaparamdam ng hapdi sa kanyang puson. Ang mga tahi mula sa kanyang operasyon ay tila nagnanais ng bumitaw, nagbabantang bumuka sa gitna ng marahas na pagkilos sa ilalim ng bagyo. Yakap-yakap niya ang kanyang sanggol na ang tanging proteksyon ay ang basang-basang duster na suot ni Marisol, habang ang kabilang kamay niya ay mahigpit na nakakapit sa nanlalamig na bisig ni Mang Nestor. "Sol, anak, malayo pa ba ang bahay natin? Bakit tayo nandito sa kalsada?" Ang boses ng kanyang ama ay nanginginig, puno ng kalituhan. Ang ulan ay tumatalsik sa kanyang lumalabo ng mga mata, habang ang kanyang manipis na katawan ay tila matatumba sa bawat bugso ng hangin. "Malapit na po, Tay. Konting tiis na lang po." Ang pagsisinungaling ni Marisol habang ang lalamunan niya ay nanunuyo sa pigil na pag-iyak. Wala silang bahay. Ang kaisa-isang bubong na nagbigay sa kanila ng kanlungan ay naging isang madilim na alaala na lamang sa loob ng isang iglap. Narating nila ang ilalim ng isang lumang tulay. Ang amoy ng maruming kanal at basang basura ang sumalubong sa kanila. Ngunit para kay Marisol, ang munting tuyong espasyo sa ilalim ng semento ay tila isang palasyo na sa gitna ng dilubyo. Dahan-dahan niyang inupo ang kanyang ama sa isang piraso ng karton na nakita niya sa sulok. Ang kanyang sariling katawan ay nanginginig na rin, hindi lamang dahil sa ginaw, kundi dahil sa nagsisimula ng tumaas ang kanyang lagnat, isang panganib na karaniwan sa mga bagong panganak na nalubog sa baha at ula. "Te, bantayan niyo po muna si baby. Huwag niyo po siyang bibitawan." Ang utos ni Marisol habang dahan-dahang inilalagay ang sanggol sa kandungan ng matanda. Napasandal si Marisol sa malamig na semento ng tulay. Ang kanyang paningin ay nagsisimula ng magdilim. Pakiramdam niya ay hinihigop ng lupa ang kanyang lakas. Sa bawat paghinga, ang kanyang dibdib ay sumisikip, tila may malaking batong nakadagan dito. Sa gitna ng kanyang pag-aagaw dilim,
Naramdaman ni Marisol ang isang tuyong kamay na humahaplos sa kanyang noo. Dumilat siya ng bahagya at nakita ang kanyang ama na sa sandaling iyon ay tila nagkaroon ng munting liwanag ng kamalayan sa mga mata. Sol, kumain ka muna. Alam kong gutom ka na. Ang bulong ni Mang Nestor. Mula sa kanyang bulsa, inilabas ng matanda ang isang maliit na piraso ng tinapay na nakabalot sa plastik. Ito ang tinapay na ibinigay sa kanya ni Rico noong nakaraang araw na hindi niya kinain at itinabi para sana sa kanyang anak. Ang tinapay ay medyo luma na at matigas, ngunit para kay Marisol, ito ang pinakamasarap na pagkaing natikman niya sa buong buhay niya. Tay, bakit hindi niyo po kinain ito? Tanong ni Marisol. Ang mga luha ay tuluyan ng pumatak at humalo sa tubig ulan sa kanyang pisngi. Para sa iyo yan, anak. Kailangan mong magkaroon ng gatas para sa apo ko. Huwag kang susuko, Sol. Nandito lang si tatay. Ang sagot ni Mang Nestor bago muling bumalik ang kanyang mga mata sa pagkalito. Tila muling nilamon ng dilim ng kanyang sakit. Kinagat ni Marisol ang matigas na tinapay. Bawat nguya ay may kasamang panata. Sa ilalim ng tulay na ito, sa gitna ng gutom at sakit, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng sakripisyo. Habang tinitingnan niya ang kanyang anak na mahimbing na natutulog sa kabila ng ingay ng ulan at inggit ng mga sasakyan sa ibabaw ng tulay, isang desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Hindi siya mamamatay rito. Hindi niya hahayaang maging ganito ang kinabukasan ng kanyang anak. Subalit habang pilit niyang pinapalakas ang kanyang loob, isang anino ang dahan-dahang lumalapit mula sa madilim na bahagi ng ilalim ng tulay. Ang bawat dulas ng paa nito sa basang lupa ay lumilikha ng tunog na nagpatayo ng balahibo ni Marisol. Hindi niya makita ang mukha ng estranghero, ngunit ramdam niya ang titig nito. Isang titig na hindi niya malaman kung nagdadala ng tulong o panibagong panganib. Napayakap si Marisol sa kanyang ama at anak. Pilit na itinatago ang kanilang presensya sa likod ng mga lumang gulong ng sasakyan. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila nakikipag-unahan sa panganib na papalapit. Sino ang taong ito? Isa ba itong masamang loob na nais silang saktan? O isa ring kaluluwang ligaw na naghahanap ng kanlungan sa gitna ng bagyo? Ang dilim sa paligid ay tila lalong kumapal at sa bawat segundo, ang anino ay palapit ng palapit hanggang sa maramdaman ni Marisol ang hininga nito sa mismong tabi ng kanyang pinagtataguan. Huwag kang matakot, anak. Hindi ako masamang tao. Ang boses ay galing sa isang matandang babae. Paos ngunit may tonong nagpapakalma sa naghihirap na kalooban ni Marisol. Nang tumama ang liwanag ng isang maliit na flashlight, tumambad ang mukha ni Aling Rosa. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga kulubot na nagkukwento ng mahabang panahon ng pagtitiis at ang kanyang barot saya ay bahagyang nabasa rin ng ulan. Siya ang may-ari ng isang maliit at lumang patahian sa dulo ng kalsada, isang lugar na dinadaanan ni Marisol araw-araw nung may maayos pa siyang buhay. Hindi na nagawa pang sumagot ni Marisol. Ang kanyang katawan ay tuluyan ng bumigay sa tindi ng lagnat at pagod. Naramdaman na lamang niya ang mga tuyo, ngunit matitibay na bisig ni Aling Rosa na umaalalay sa kanya, habang ang matanda ay tumatawag ng tulong sa ilang mga kapitbahay upang madala sila sa isang mas ligtas na lugar. Nagising si Marisol sa isang silid na amoy luma ngunit malinis. Ang hangin ay puno ng halimuyak ng mga telang katsa, sinamay, at ang amoy ng langis na ginagamit sa mga makinang panahi. Ito ang munting paraiso ni Aling Rosa. Sa paligid ay makikita ang mga nakasalansang rolyo ng tela na may iba't ibang kulay, mga hibla ng pangarap na tila naghihintay na muling mabuo. Uminom ka muna nito, Sol. Mainit na lugaw para magkaroon ka ng lakas, ang sabi ni Aling Rosa habang inilalapag ang isang mangkok sa tabi ng higaan. Sa kabilang dulo ng silid, nakita ni Marisol ang kanyang ama
na mahimbing na natutulog sa isang malambot na kutsyon at ang kanyang sanggol na mahimbing din ang tulog, busog at tuyo na ang mga suot. Bakit niyo po kami tinutulungan, Aling Rosa? Wala po kaming pambayad. Wala na po akong kahit ano. Ang mahinang tanong ni Marisol, ang boses ay puno ng hiya. Umupo ang matanda sa tabi niya at hinawakan ang kanyang kamay. Ang mga palad ni Aling Rosa ay magaspang, puno ng mga kalyo mula sa libu-libong beses na pagtusok ng karayom. Alam mo, Sol, noong makita kita sa ilalim ng tulay, nakita ko ang sarili ko noong kabataan ko. Niloko rin ako ng asawa ko, kinuha ang lahat sa akin, at iniwan akong luhaan sa gitna ng lansangan. Pero tignan mo ako ngayon, nakatayo pa rin. Ang mga sugat ng kahapon, tinatahi ko na lang para maging magandang disenyo ng bukas. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa labi ni Aling Rosa. Ngunit ang sandaling iyon ng kapayapaan ay biglang nagambala. Ang telepono ni Marisol na nasa ibabaw ng mesa ay biglang umilaw at nag-vibrate. Lumilikha ng isang nakakairitang tunog sa gitna ng katahimikan. Isang mensahe mula kay Rico ang bumungad. Huwag mong isiping nakatakas ka na, Marisol. Umalis ka sa lumban kasama ang ulyanin mong ama at ang batang iyan. Kung hindi, sisiguraduhin kong pati ang mga taong tumutulong sa'yo ay madadamay sa kamalasan mo. Pirmahan mo ang kasunduan sa syungtew ng nanay mo o hinding-hindi ka magkakaroon ng katahimikan. Nabitawan ni Marisol ang kutsara, ang pangalan ng syungtew ng kanyang ina, ang kaisa-isang bagay na ipinamana sa kanya na akala niya ay matagal nang nawala, ay muling binanggit ni Rico nang may kasamang banta. Ramdam ni Marisol ang panginginig ng kanyang buong pagkatao. Ang kasamaan ni Rico ay tila isang anino na hindi siya titigilan kahit saan siya magpunta. Anong problema, anak? Pag-aalalang tanong ni Aling Rosa. Bago pa man makasagot si Marisol, narinig nila ang isang marahas na paghinto ng sasakyan sa tapat ng patahian. Ang tunog ng gulong na kumayod sa semento ay sinundan ng malakas na pagbukas ng pinto ng kotse. Mula sa bintana, nakita ni Marisol ang pamilyar na figura ni Vanessa na bumaba ng sasakyan. Suot ang isang malapad na sombrero at nakataas ang kilay habang pinagmamasdan ang lumang gusali ni Aling Rosa. May hawak na mga dokumento si Vanessa at isang tsekeng tila nakahanda ng ipang-akit o ipang-api. Ang kanyang presensya sa tapat ng munting kanlungan ni Marisol ay tila isang babala na ang baha ay hindi pa natatapos at ang susunod na alon ay nakahanda ng lumamon sa lahat ng natitira nilang pag-asa. Humakbang si Vanessa patungo sa pintuan ng patahian. Ang bawat tunog ng kanyang mamahaling sapatos ay tila isang pagbibilang ng oras para sa panibagong trahedya. Tumingin siya sa karatulan ng tindahan at ngumisi ng mapait. Tila may masamang balak na burahin ang tanging lugar na nagbigay ng init kay Marisol sa gitna ng bagyo. Ang bawat tunog ng takong ni Vanessa sa sahig na gawa sa lumang kahoy ay tila isang paglapastangan sa katahimikan ng patahian. Pumasok siya nang hindi kumatok, dala ang hangin ng kapalaluan na tila ba pag-aari niya ang bawat sulok ng bayang yon. Ang kanyang mamahaling pabango ay mabilis na humalo sa amoy ng almirol at telang katsa. Isang presensyang hindi nabibilang sa payak na mundo ni Aling Rosa. So, dito ka pala nagtatago, Marisol? Sa isang madilim at mabahong lungga na puno ng basahan? Ang malkas na sabi ni Vanessa habang ipinapaypay ang kanyang kamay sa harap ng kanyang ilong, tila nandidiri sa paligid. Dahan-dahang tumayo si Marisol mula sa kanyang higaan. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod at ang hapdi sa kanyang puson na tila binabatak ng bawat galaw niya. Ngunit sa gitna ng kanyang panghihina, sinalubong niya ang mapang-aping titig ni Vanessa. Ano ang kailangan mo sa akin, Vanessa? Hindi ba sapat na nakuha mo na ang asawa ko at ang bahay ko? Isang mapait na ngisi ang gumuhit sa mga labi ng babae. Hindi niya pinansin si Marisol at sa halip ay hinarap si Aling Rosa
na nakatayo sa tabi ng kanyang lumang makinang panahi. Ikaw ba ang may-ari ng lugar na ito? Magkano ang gusto mo? Bayaran kita ng doble sa halaga ng bulok na gusaling ito basta ilabas mo ang basurang iyan sa harapan ko. Ayaw kong nakikita ang mukha niya sa lumban. Inilabas ni Vanessa ang kanyang checkbook at isang pluma, tila handang burahin ang kinabukasan ni Marisol sa isang pirasong papel. Ngunit si Aling Rosa ay hindi natinag. Humalukip-kip ang matanda at tumingin ng diretso kay Vanessa. Hindi nabibili ng pera ang dangal ng lugar na ito, iha. At ang taong tinatawag mong basura ay panauhin ko. Mas mabuti pang umalis ka na bago ko malimutan na mas matanda ako sa'yo. Dahil sa galit, namula ang mukha ni Vanessa. Mabilis siyang bumaling kay Marisol at bago pa man makaiwas ang huli, isang malakas na tunog ng palad na tumama sa pisngi ang umalingaw-ngaw sa buong silid. Ang lakas ng sampal ay nagpadapa kay Marisol sa sahig, dahilan upang muling sumakit ang kanyang sariwang tahi. Huwag mong isiping nanalo ka dahil lang may matandang kumakampi sa'yo. Ang bulyaw ni Vanessa. Ang sungtew ng nanay mo ay mapupunta sa amin, gusto mo man o hindi. At kapag nangyari iyon, sisiguraduhin kong wala ka nang babalikan pa. Sa labas ng patahian, nagsimula ng mag-usisa ang mga kapitbahay. Ang mga marites ng lumban ay nagbubulungan, ang ilan ay naaawa, ang ilan naman ay naghihintay ng susunod na mangyayari. Ang kahihiyang ito ay tila isang dagok na nais lumunod kay Marisol sa harap ng maraming tao. Ngunit sa halip na umiyak, dahan-dahang tumayo si Marisol. Pinunasan niya ang dugo sa gilid ng kanyang labi. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng luha, ngayon ay naglalatab sa apoy ng determinasyon. Hindi na siya ang babaeng nagmakaawa sa ulan. Vanessa? Ang boses ni Marisol ay malamig at matatag. Maari mong saktan ang katawan ko. Maari mong kunin ang lahat ng material na bagay sa akin. Pero ang galing ng mga kamay ko at ang pangalan ng nanay ko, hinding-hindi mo yon mananakaw. Hihintayin ko ang araw na ikaw naman ang luluhod sa harap ko. Natahimik ang paligid. Maging si Vanessa ay tila nagulat sa biglang pagbabago ng aura ni Marisol. Padabog na tumalikod ang kontrabida at lumabas ng patahian. Ngunit sa kanyang pagmamadali ay may isang maliit na papel na nahulog mula sa kanyang bag at dahan-dahang lumipad patungo sa paanan ni Marisol. Pinulot ni Marisol ang papel. Ito ay isang resibo mula sa isang sanglaan at ang pangalang nakasulat doon ay hindi kay Rico o Vanessa, kundi ang pangalan ng kanyang ama, si Mang Nestor, para sa isang alahas na hindi pamilyar kay Marisol. Ano ang lihim na itinatago ng kanyang ama? At bakit nasa kamay ito ni Vanessa? Ang bawat katanungan ay tila isang panibagong mitya na magdadala kay Marisol sa isang mas malalim na laban, kung saan hindi lamang ang kanyang dangal ang nakataya, kundi ang buong katotohanan ng kanyang nakaraan. Itinago ni Marisol ang lumang resibo ng sanglaan sa pagitan ng mga pahina ng Biblia ng kanyang ina. Batid niyang may malalim na lihim ang papel na yon, ngunit sa kasalukuyan, may mas matinding kaaway siyang kinakaharap, ang gutom at ang kawalan ng katiyakan sa bawat susunod na araw. Hindi siya maaaring umasa na lamang sa kabutihang loob ni Aling Rosa habang buhay. Kailangan niyang kumilos gamit ang tanging sandata na natitira sa kanya, ang kanyang mga kamay at ang sining na nananalatay sa kanyang mga ugat. Sa tulong ni Aling Rosa, nagsimulang tumanggap si Marisol ng mga maliliit na trabaho sa pagbuburda. Ang mga pira-pirasong tela ng katsa at mga lumang panyo mula sa mga kapitbahay ang naging simula ng kanyang muling pagtahi sa kanyang pangarap. Sa bawat tusok ng karayom, tila may bahagi ng kanyang sariling sakit ang naisasama sa disenyo. Ang bawat kurbada ng pulang sinulid ay nagiging simbolo ng dugong dumanas ng hirap, at ang bawat luntiang dahon ay paalala na may buhay pa pagkatapos ng bagyo. Habang nakaupo si Marisol sa tapat ng bintana ng patahian,
Naririnig niya ang mga bulong-bulungan sa labas. Ang mga kababaihan sa tapat ng tindahan ni Aling Chona ay tila walang ibang libangan, kundi ang pag-usapan ang kanyang pagbagsak. Tignan mo nga naman ang buhay, ano? Dati-rati, si Marisol ang reyna ng bahay ni Rico. Ngayon, nagtitiyaga sa pagbuburda ng mga basahan sa tapat ng kalye. Ang sabi ng isang mataba at matinis ang boses na babae, habang kunwari ay nagwawalis ng kanyang bakuran. Aba, oo nga. Balita ko. Pinalayas daw talaga yan dahil hindi na maalagaan ang sarili pagkatapos manganak. Sabi ni Rico, amoy maasim na gatas daw at walang silbi sa bahay. Kaya naman pala sumama si Rico kay Vanessa. Mayaman na, maganda pa. Ang sagot ng isa pa, habang nagkakamot ng ulo, masakit ang mga salitang iyon. Bawat bulong ay tila hampas ng latigo sa natitirang dangal ni Marisol. Ang dulo ng karayom ay biglang bumaon sa kanyang hintuturo, dahilan upang lumabas ang isang munting butil ng pulang dugo na pumatak sa maputing tela. Napapikit siya, pinipigil ang luhang nais kumawala. Hindi niya ipapakita sa kanila na siya ay mahina. Patuloy niyang hinila ang sinulid, hinahayaang ang bawat hapdi ay maging lakas ng kanyang determinasyon. Nang sumapit ang gabi, ang munting silid ay binalot ng katahimikan maliban sa mahina at mabilis na paghinga ng kanyang sanggol na si Angelo. Hinipon ni Marisol ang noo ng anak at halos mapaso ang kanyang mga palad. Nag-aapoy sa lagnat ang bata. Ang kanyang munting katawan ay nanginginig at ang kanyang mga labi ay tuyong-tuyo. Diyos ko, huwag po. Huwag ang anak ko. Ang bulong ni Marisol habang niyayakap ang sanggol. Wala siyang sapat na pera para sa gamot at ang natitirang barya sa kanyang bulsa ay hindi sapat para sa isang gabi sa ospital. Kailangan niyang matapos ang 20 panyo na ipinagawa ng isang mayamang kliyente ni Aling Rosa bago sumapit ang umaga upang makuha ang kanyang unang sahod. Sa ilalim ng malamig at kumukurap-kurap na liwanag ng ilawan, nagtrabaho si Marisol. Ang kanyang postpartum na katawan ay sumasakit. Ang bawat pintig sa kanyang puson ay tila babala na kailangan niyang magpahinga. Ngunit ang bawat iyak ng kanyang anak ay nagbigay sa kanya ng lakas na hindi niya inakalang mayroon siya. Lumipas ang mga oras, ang gabi ay lalong lumalim at lumamig. Habang ang buong bayan ng Lumban ay natutulog, si Marisol ay patuloy na nakikipaglaban sa antok at sakit ng katawan. Ang bawat hibla ng sinulid ay maingat niyang inihahabi sa tela. Kahit na ang kanyang mga mata ay lumalabo na dahil sa pagod at luha. Bago mag-umaga, narinig ni Marisol ang mahinang katok sa pinto ng patahian. Nang buksan niya ito, tumambad si Aling Chona, ang kapitbahay na kabilang sa mga nagbubulungan kanina. May hawak itong isang mangkok ng mainit na sabaw ng manok na may luya at ilang piraso ng dahon ng gabi. Sol, pasensya na sa mga nasabi namin kanina, ha? Nakita kita rito na magdamag na nagtatrabaho habang may sakit ang bata. Bilang isang ina rin, hindi ko masikmurang makita kang ganyan. Ito, uminom ka muna nito para magkaroon ka ng gatas. At heto ang ilang dahon ng gabi na pwedeng mong ilagay sa noo ng bata para bumaba ang lagnat. Ang nahihiyang sabi ni Aling Chona bago mabilis na tumalikod at umalis. Isang mainit na pakiramdam ang gumapang sa puso ni Marisol. Sa kabila ng masasamang salita ng mundo, may pira-pirasong kabutihan pa ring natitira sa puso ng mga tao. Ipinahid niya ang kanyang luha at dinalhan ng gamot at sabaw ang kanyang ama at anak. Kinaumagahan, dumating si Aling Rosa na may dalang isang lumang dyaryo at isang pulyeto ng fashion show mula sa Manila. Nang ilapag ng matanda ang pulyeto sa harap ni Marisol, tila tumigil ang pagtibok ng puso ng huli. Sa harap ng pulyeto ay makikita ang larawan ni Vanessa na nakangiti. Suot ang isang magandang barong na may pambihirang disenyo ng borda. Ang disenyong iyon
Ang kakaibang kurbada ng mga bulaklak na tila sumasayaw sa hangin at ang bawat pinungtahi ng mga dahon ay ang serye ng sumpa ng pag-ibig. Ito ang natatanging obra na binuo ng yumaong ina ni Marisol na nakatago sana sa kanyang lumang drawing book na kinuha ni Rico bago siya pinalayas. Ninakaw nila ang gawa ng nanay ko, Aling Rosa. Ginagamit nila ito para magkapera at sumikat sa Maynila. Ang nanginginig na sabi ni Marisol, ang kanyang boses ay puno ng puot at matinding pighati. Ang bawat pawis at dugo ng kanyang ina ay ginagamit na ngayon ng mga taong sumira sa kanyang buhay upang iangat ang kanilang sarili. Hahayaan na lamang ba niya na ang tanging alaala ng kanyang ina ay maging kasangkapan ng kasamaan ng kanyang asawa at ni Vanessa? Ngunit bago pa man makasagot si Aling Rosa, biglang binalot ng dilim ang paningin ni Marisol nang marinig ang mahinang daing ng kanyang anak na si Angelo, na tila nawawalan na ng lakas upang umiyak habang ang kanyang lagnat ay patuloy na tumataas sa mapanganib na antas at ang munting ilawan sa mesa ay tuluyan ng namatay. Ang maputing tela ng pinya na ilang linggong pinagpuyatan ni Marisol ay tila isang malinis na langit na ngayon ay nabahiran ng maitim at malapot na tinta. Ang bawat hibla ng tela ay unti-unting hinigop ang itim na likido, lumalawak at sumisira sa pinungburda ng mga rosas na simbolo sana ng kanyang muling pag-asa. Sa loob ng ilang sandali, ang lahat ng kanyang pagod, puyat, at ang pangarap na manalo sa munting paligsahan ng pagbuburda sa pista ng lumban ay tila naglaho na parang bula. Wala na. Ang lahat ng pinaghirapan ko, sinira nila. Ang bulong ni Marisol, habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa tapat ng nabahiran niyang obra. Hindi niya nakita kung sino ang pumasok sa silid habang siya ay saglit na kumuha ng mainit na tubig para sa kanyang anak. Ngunit ang amoy ng pamilyar na pabango na naiwan sa hangin ay sapat na upang malaman niya kung sino ang may gawa nito. Narinig ni Marisol ang marahang pagpasok ni Aling Rosa. Ang tunog ng mga yabag ng matanda sa sahig ay puno ng pag-aalala. Nang makita ang kalagayan ng tela, napatakip ng bibig ang matanda at ang tanging narinig ay ang malalim na buntong hininga ng panghihinayang. Sol, anak, may 2 oras pa bago ang pasahan, pero sa laki ng mantsang yan, mukhang malabong maisalba pa, ang malungkot na sabi ni Aling Rosa. Tumingin si Marisol sa kanyang anak, na ngayon ay mahimbing na ang tulog matapos bumaba ang lagnat. At pagkatapos ay sa kanyang ama na nakaupo sa sulok habang pinagmamasdan ang kawalan. Naalala niya ang turo ng kanyang ina noong siya ay bata pa. Ang tunay na sining Sol ay hindi matatagpuan sa pagiging perpekto, kundi sa kung paano mo gagawing maganda ang isang pagkakamali. Isang kakaibang liwanag ang sumilay sa mga mata ni Marisol. Kinuha niya ang kanyang karayom at ang gintong sinulid na itinabi niya para sa huling bahagi ng disenyo. Sa halip na iyakan ng itim na mantsa, sinimulan niyang tahiin ang paligid nito. Ang bawat tusok ng karayom ay mabilis at sigurado. Ang maitim na tinta ay unti-unting naging katawan ng isang ibong Adarna, ang mythical bird na nagdadala ng kagalingan. Ang gintong sinulid ay naging mga pakpak na tila lumilipad palabas mula sa kadiliman. Nang sumapit ang oras ng paligsahan sa plaza ng Lumban, ang bawat kalahok ay nagpakita ng kanilang pinakamagagandang gawa. Naroon si Vanessa, nakatayo sa isang gilid habang suot ang kanyang mamahaling bestida, kampanteng naghihintay na tawagin ang pangalan ng kanyang kinatawan. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa tuwa. Tila ninanamnam na ang pagkatalo ni Marisol, ngunit nang ilahad na ang obra ni Marisol, natahimik ang buong plaza. Ang disenyo ay hindi katulad ng sa iba, na puro bulaklak at dahon lamang. Ang sa kanya ay isang kwento, isang ibon na bumabangon mula sa isang madilim na anino, ginto at maningning
Sa gitna ng kapighatian, ang bawat hurado ay lumapit at hinawakan ng tela, namamangha sa kung paano naging bahagi ng sining ang isang malaking kapintasan. Ang nagwagi ng unang gantimpala para sa natatanging disenyo at kasanayan, Marisol Trias, ang sigaw ng punong hurado na umalingaw-ngaw sa buong plaza. Ang palakpakan ng mga tao ay tila isang malakas na agos na tumatama sa puso ni Marisol. Nakita niya ang kanyang ama na marahang pumapalakpak. Ang mga labi ay nakangiti kahit walang sinasabi. Sa isang tabi, ang mukha ni Vanessa ay tila naging kasing itim ng tintang itinapon niya sa tela. Sa galit, padabog itong umalis. Hindi matanggap na ang babaeng itinuring niyang basura ay muling nagliwanag sa harap ng lahat. Pagkatapos ng parangal, isang lalaking naka-Amerikana at may hawak na kamera ang lumapit kay Marisol. Siya si Fernando, isang sikat na fashion designer mula sa Manila na naghahanap ng mga lokal na talento para sa kanyang susunod na koleksyon. Marisol, ang gawa mo ay hindi lang burda. May kaluluwa ito. Gusto kitang makausap tungkol sa isang malaking proyekto, ang sabi ni Fernando, na nagbigay ng isang business card na may gintong tatak. Punong-puno ng pag-asa ang puso ni Marisol habang naglalakad pauwi sa patahian. Ngunit pagdating nila, sa tapat ng pintuan, ang katahimikan ng gabi ay muling binasag ng tunog ng isang teleponong nagriring sa loob. Nang sagutin ito ni Marisol, ang boses sa kabilang linya ay ang boses na pinakaayaw niyang marinig. Magaling, Marisol, nanalo ka, pero huwag mong isiping tapos na ang lahat. Ang boses ni Rico ay malamig, ngunit may kakaibang tono ng pananakot na tila may iniindang hirap. Kailangan nating mag-usap. May kailangan akong ibigay sa'yo, kapalit ng isang pabor. At sisiguraduhin kong hindi mo matatanggihan ang alok ko kung gusto mo pang makita ang lahat ng dokumento ng ari-arian ng nanay mo. Napatigil ang tibok ng puso ni Marisol. Ang tagumpay na bago pa lamang niyang tinatamasa ay tila muling nanganib dahil sa anino ng kanyang nakaraan. Ano ang balak ni Rico? At bakit tila may bahid ng desperasyon ang kanyang boses sa kabila ng kanyang mga banta? Ang bawat hakbang ni Marisol patungo sa kanilang tagpuan ay tila paglakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Kahit tirik ang araw sa plaza ng Lumban, nananatiling malamig ang kanyang mga kamay. Sa loob ng kanyang bag, mahigpit niyang hinahawakan ang munting-gunting na laging dala para sa kanyang pagbuburda, isang simbolo ng kanyang pananggalang sa mundong pilit siyang pinuputol. Nakaupo si Rico sa isang liblib na sulok ng lumang parke. Malayo sa mga matang mapanghusga ng mga kababayan, nang makita siya ni Marisol, isang pait na lalong tumindi ang gumapang sa kanyang lalamunan. Hindi na ito ang makisig at kumpiyansang Rico na nakasuot ng plansadong barong. Ang lalaking nasa harap niya ay tila luma at kupas. May mga itim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata at ang kanyang mga kamay ay hindi mapakali sa ibabaw ng lamesang kahoy. Sol, dumating ka, ang sabi ni Rico. Ang kanyang boses ay paos at tila humihingi ng simpatsya. Akmang hahawakan niya ang kamay ni Marisol, ngunit mabilis itong iniwas ng huli. Ang haplos ni Rico ay tila kagat ng isang makamandag na sawa na hindi na muling makakapanlinlang. Diretsuhin mo na ako, Rico. Nasaan ang mga dokumento ng nanay ko? Ang malamig na tanong ni Marisol habang nauupo sa tapat nito. Pinanatili niya ang distansya. Ang kanyang likod ay tuwid na tila isang kawayang tumangging mabali sa gitna ng bagyo. Inilabas ni Rico ang isang makapal na brown envelope mula sa kanyang bag. Dahan-dahan niya itong inilapag sa lamesa, ngunit hindi niya binitawan. Sol, listen to me. I made a mistake, okay? Pero ginawa ko lang ang lahat dahil sa pressure ni Vanessa. Siya ang nag-utos na paalisin kayo dahil selos na selos siya sa'yo. Pero ngayon, nakikita ko na ang totoo. I miss you. I miss our baby. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Marisol. Ang bawat salita ni Rico ay tila isang sirang plaka
na nagpapaalala sa kanya ng gabi ng kanyang pagdurusa. Miss, Rico, pinalayas mo kami sa gitna ng ulan 3 araw matapos akong manganak. Pinanood mo kaming manginig sa ginaw habang yakap mo ang ibang babae sa kama natin. Huwag mo akong gamitan ng mga salitang yan dahil wala na itong talab sa akin. Napayuko si Rico, ngunit mabilis ding tumingin ng may halong desperasyon. Kailangan ko ng tulong mo, Sol. Ibigay mo sa akin ang rights sa bagong disenyo mo, iyong ibong Adarna. Kailangan yon ng kumpanya ni Vanessa para maisalba kami sa pagkalugi. Kapalit nito, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng titulo ng lupa at ang siyong teo ni nanay. Makakabalik kayo sa bahay natin. Sa mga sandaling iyon, napansin ni Marisol ang isang pamilyar na amoy sa hangin, ang mamahaling pabango ni Vanessa. Bahagya niyang nilingon ang kalsada at nakita ang isang itim na sasakyan na nakaparada sa di kalayuan. Madilim ang mga salamin nito, ngunit ramdam ni Marisol ang matatalim na matang nakamasid sa kanila mula sa loob. Napagtanto ni Marisol ang katotohanan. Hindi nakikipagbalikan si Rico dahil sa pagsisisi, nakikipagkasundo siya dahil ginigipit na sila ng kanilang sariling mga utang at kabiguan. Ang tagumpay ni Marisol sa paligsahan ang tanging paraan nila para muling makabangon sa mundo ng fashion. Ang akala mo ba ay ganoon pa rin ako kauto-uto, Rico? Ang bulong ni Marisol habang dahan-dahang tumatayo. Kinuha niya ang envelope mula sa kamay ni Rico na sa pagkakataong ito ay tila nawalan na ng lakas para humawak pa. Ang mga dokumentong ito ay sa akin naman talaga. Kinuha mo ang mga ito ng walang pahintulot. At ang disenyo ko, hindi mo yon makukuha dahil ang bawat tahi niyon ay gawa sa luhang pinatulo mo sa mga mata ko. Kinuha ni Marisol ang folder at tumalikod, ngunit bago siya makalayo, isang malakas na tunog ng pagbukas ng pinto ng sasakyan ang umalingaw-ngaw sa paligid. Lumabas si Vanessa, suot ang kanyang malaking salamin sa mata, at mabilis na naglakad patungo sa kanila. Ang bawat hakbang nito sa semento ay tila naghuhudyat ng isang panibagong gulo. "You coward!" ang sigaw ni Vanessa kay Rico habang papalapit. Pagkatapos ay hinarap niya si Marisol ng may mapanghamong tingin. "Huwag kang magmalaki, Marisol. Ang hawak mong envelope? Tingnan mo muna ang loob bago mo isiping nanalo ka na. Baka magulat ka kung sino talaga ang may-ari ng lahat ng natitirang ari-arian ng pamilya mo." Napatigil si Marisol. Sa ilalim ng sikat ng araw, dahan-dahan niyang binuksan ang envelope at binasa ang unang pahina. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang makita ang isang pirma sa ibaba ng isang deed of sale. Isang pirma na kamukhang-kamukha ng sa kanyang ama, ngunit may petsang kailan lamang nung mga araw na si Mang Nestor ay hindi na halos makakilala ng sariling pangalan. Nanlabo ang paningin ni Marisol. Ang bawat letra sa papel ay tila mga anay na kumakain sa kanyang huling pag-asa. Lumingon siya kay Rico na ngayon ay nakangisi na rin ng mapait, habang si Vanessa ay nakatayo sa likuran nito, tila isang reynang muling nakabawi ng kanyang korona. Ang mga daliri ni Marisol ay tila nawalan ng pandama habang hawak ang mga papel na nagsisilbing hatol ng kamatayan sa kanyang mga pangarap. Ang pirma ng kanyang ama, ang pamilyar na mga kurba ng pluma ni Mang Nestor, ay naroon. Nakatatak sa dokumentong naglilipat ng lahat ng kanilang ari-arian kay Rico. Alam ni Marisol na sa mga araw na yon, ang isipan ng kanyang ama ay tila isang abalang istasyon ng tren kung saan ang mga alaala ay dumarating at umaalis ng walang paalam. Ginamit nila ang kahinaan ng isang matandang ulyanin upang nakawin ang huli nilang kanlungan. "Walang hiya kayo." Ang tanging naibulong ni Marisol, ang boses ay nanginginig sa pagitan ng puot at matinding pighati. "Negosyo lang ito, Marisol," ang sagot ni Vanessa habang inaayos ang kanyang salamin sa mata. Ang boses ay puno ng tamis na may kasamang lason. "Ngayong alam mo na ang totoo, mas mabuti pang manahimik ka na lang."
Wala kang pera para sa abogado at wala ring maniniwala sa isang babaeng pulubi. Tumalikod ang magkasuyo. Iniwan si Marisol na nakatayo sa gitna ng parke habang ang hangin ay tila lalong lumalamig. Bit-bit ang bigat ng katotohanan. Bumalik si Marisol sa patahian ni Aling Rosa. Ngunit bago pa man siya makarating sa kanto, isang kakaibang amoy ang humagip sa kanyang pang-amoy. Ang amoy ng nasusunog na tela at umuusok na kahoy. Lalong bumilis ang tibok ng puso ni Marisol. Patakbo siyang naglakad, hindi pinapansin ang sakit ng kanyang sariwang tahi. Nang lumiko siya sa kanto, tumambad sa kanya ang isang malagim na tanawin. Ang munting paraiso ni Aling Rosa, ang patahian na naging munti niyang langit, ay nilalamon na ng malalaking dila ng apoy. Ang kulay kahel na liwanag ay sumasayaw sa dilim ng gabi, habang ang mga itim na usok ay tila mga kamay na nagnanais sumakal sa kalangitan. Aling Rosa! Tay! Ang anak ko! Ang sigaw ni Marisol na halos mapatid ang lalamunan. Nakita niya si Aling Rosa sa labas, yakap-yakap si Mang Nestor at ang sanggol na si Angelo. Ligtas sila, ngunit ang mukha ng matandang babae ay puno ng uling at luha habang pinagmamasdan ang kanyang kabuhayan na unti-unting nagiging abo. Ang mga kapitbahay ay nagpapasalin-salin ng mga balde ng tubig, ngunit ang apoy ay tila isang gutom na halimaw na hindi mapigilan. Sa isang iglap, naalala ni Marisol ang kanyang mga gawa, ang mga order para sa mga kliyente, ang kanyang mga disenyo, at higit sa lahat, ang antigong Kim na pag-aari ng kanyang ina na naiwan sa loob. Nang walang pag-aalinlangan, binitawan ni Marisol ang folder at sumugod patungo sa nagbabagang pintuan. "Sol! Huwag! Mapapahamak ka!" Ang hiyaw ni Aling Rosa. Ngunit huli na. Sa loob ng patahian, ang init ay tila nagmumula sa mismong impyerno. Ang tunog ng mga kahoy na nababali at ang pagbagsak ng mga bubong ay pumupuno sa paligid. Bawat hininga ni Marisol ay puno ng abo, ngunit hindi siya tumigil hanggang sa marating niya ang kanyang lamesa. Mabilis niyang kinuha ang maliit na kahon kung saan nakatago ang karayom ng kanyang ina at ang ilang piraso ng telang pinya na may borda ng ibong Adarna. Nang papalabas na siya, isang malaking bahagi ng kisame ang bumagsak sa kanyang harapan, humaharang sa tanging labasan. Napaluhod si Marisol. Ang init ay tila sinusunog ang kanyang balat. Sa mga sandaling iyon, naramdaman niya ang kamatayan na tila isang malamig na yakap sa gitna ng init. Ngunit ang boses ng kanyang anak na umiiyak sa labas ang nagsilbing mitya upang muli siyang tumayo. Gamit ang huling lakas, gumapang si Marisol sa ilalim ng makapal na usok hanggang sa marating niya ang bintana at tuluyang makalabas. Napasubsob si Marisol sa basang lupa, yakap-yakap ang maliit na kahon. Ang kanyang duster ay punit-punit at ang kanyang mga kamay ay puno ng mga paso, ngunit buhay siya. Pinanood nila ang tuluyang pagguho ng patahian hanggang sa maging isang tumpok na lamang ito ng mga nagniningas na uling, na nahimik ang buong paligid. Ang tanging naririnig na lamang ay ang mahinang pagpatak ng ulan na tila huli nang dumating upang tumulong. Sa gitna ng trahedya, isa-isang lumapit ang mga kababaihan ng Lumban. Si Aling Chona, ang mga Marites na dating nanunukso, at ang iba pang mga kapitbahay ay nagsimulang maglatag ng mga kumot at mag-abot ng tubig. Ang mga kamay na dating itinuturo si Marisol sa kahihiyan ay sila ring mga kamay na humahaplos sa kanyang likod sa gitna ng dusa. Habang nakaupo si Marisol sa tabi ng kanyang ama, napansin niya ang isang piraso ng basahan sa gilid ng bakod na hindi pa tuluyang nasusunog. Pinulot niya ito at inamoy. Ang matapang na amoy ng gas ay humahalimuyak pa rin sa tela. Hindi ito aksidente. Ang sunog ay sinadya. Tumingin si Marisol sa malayo, patungo sa direksyon ng malaking bahay ni Rico. Ang sakit sa kanyang katawan
ay napalitan ng isang malamig na puot. Sinira nila ang kanyang tahanan, ninakaw ang kanyang ari-arian, at ngayon ay tinangkapan nilang kitilin ang kanyang buhay at ang tanging lugar na nagbigay sa kanya ng pag-asa. Hindi niyo ako mapapatay sa apoy, ang bulong ni Marisol habang mahigpit na hawak ang karayom ng kanyang ina. Dahil sa bawat abong iniwan niyo, isang mas matibay na sinulid ang itatahi ko para sa inyong pagbagsak. Nakatayo si Marisol sa gitna ng guho, isang sugatang reyna sa gitna ng kanyang nasunog na kaharian, habang ang unang liwanag ng bukang liwayway ay unti-unting sumisilip sa abot-tanaw, nagbabanta ng isang panibagong simula na dadaan sa butas ng karayom. Ang bawat itim na mantsa ng uling sa aking mga kuko ay paalala ng aming pagkawala. Pero ang bawat tahi ng karayom ay simula ng aming muling pagkabuo. Ang boses ni Marisol ay mahina, ngunit may lalim na tila nang gagaling sa pinakailalim ng kanyang kaluluwa. Nakaupo siya sa isang maliit na bangko sa ilalim ng isang makeshift na tolda, gawa sa mga pinagdutong-dutong na sako at plastik. Sa paligid niya, ang mga kababaihan ng lumban, mga dating marites na dati, ay walang ginawa, kundi pag-usapan ng kanyang kamalasan ay nakapaligid sa kanya. Hawak ang kani-kanilang mga karayom at bastidor. Ang trahedya ng sunog ay hindi nagpabagsak sa kanila. Sa halip, ito ang nagsilbing mitya upang magkaisa ang mga pusong dati ay magkakalayo. Si Aling Chona ang unang nag-abot ng kanyang kamay, dala ang isang lumang makinang panahi na kahit maingay ang andar ay gumagana pa rin. Isa-isang lumapit ang mga kapitbahay, bitbit ang kani-kanilang mga sinulid at tela, handang mag-alay ng lakas para sa muling pagbangon ng patahian. Sol, turuan mo kami. Kung paano ang mga pinongtahi ng nanay mo, handa kaming matuto, ang sabi ni Aling Chona, habang ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad. Dito nabuo ang mga anak ng lumban. Ang munting bakuran ni Aling Rosa ay naging isang buhay na paggawaan. Ang bawat sulok ay puno ng ingay ng mga makinang tumatakbo at ang mahinang tunog ng mga gunting na pumuputol sa tela. Hindi na lamang ito tungkol kay Marisol. Ito ay naging laban ng bawat babaeng nagnanais na magkaroon ng sariling boses at kabuhayan. Sa kabila ng hirap, sa gitna ng init ng araw at kakulangan sa kagamitan, napanatili ni Marisol ang kalidad ng bawat disenyo. Ang kanyang Ibong Adarna series ay naging maugong hindi lamang sa kanilang bayan, kundi maging sa social media, matapos itong i-post ni Fernando, ang designer mula sa Manila. Isang hapon, habang abala ang lahat, isang marangyang van ang huminto sa tapat ng kanilang dampa. Bumaba ang isang babaeng nakauniporme ng isang kilalang 5-star hotel sa Manila. Kami po ang kinatawan ng Grand Plaza Hotel. Nakita po namin ang inyong mga gawa at nais po naming mag-order ng 500 set ng mga Theotay na table napkins at placemats para sa aming anniversary gala. Ang pahayag ng babae habang iniabot ang isang kontrata na may halagang hindi kailanman napanaginipan ni Marisol. Natahimik ang lahat. Ang bawat kababaihan ay napahinto sa kanilang ginagawa. Ang mga mata ay nanlaki sa gulat at tuwa. Ito ang sagot sa kanilang mga dalangin. Ngunit sa gitna ng katuwaan, naramdaman ni Marisol ang isang pamilyar na pangamba. Ang tagumpay ay laging may kaakibat na panganib, lalo na kung ang kaaway ay nanonood lamang sa dilim. Kailangan nating magmadali. Mayroon lamang tayong 3 linggo para matapos ito, ang sabi ni Marisol, na ngayon ay tumatayo na bilang isang tunay na leader. Ang kanyang postpartum na katawan ay pagod pa rin. Ang bawat hapdi sa kanyang puso ay hindi pa tuluyang nawawala. Ngunit ang kanyang diwa ay mas matatag pa sa kahit anong bakal. Habang nagpapatuloy ang trabaho, isang matandang lalaki ang dahan-dahang lumapit sa gate ng bakuran. Siya ay si Mang Berting, ang ama ni Rico. Nakasuot siya ng lumang barong at may hawak na isang kahon ng mga gamot.
Lumapit siya kay Mang Nestor at hinawakan ng kamay nito, isang eksenang puno ng misteryo at lungkot. Nestor, patawarin mo ako. Patawarin mo ang anak ko. Ang bulong ni Mang Berting habang ang kanyang mga mata ay lumuluha. May nais siyang sabihin, isang katotohanang matagal nang nakabaon. Ngunit bago pa man niya maituloy ang kanyang sasabihin, biglang nag-ring ang telepono ni Marisol. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Nang sagutin niya ito, tanging tunog ng isang marahas na pagtawa ang narinig niya. Kasunod ang boses ni Vanessa na tila isang ahas na nanunukso. Akala mo ba ay madali lang ang lahat, Marisol? Ang Grand Plaza Hotel? Sino sa tingin mo ang nagmamay-ari ng malaking shares sa hotel na yan? Nagpapakapagod kayo para sa wala. Sisiguraduhin kong sa huli, sa amin pa rin mapupunta ang bawat tahi nyo dahil ang kontratang pinirmahan mo ay may mga nakatagong kondisyon na hindi mo nabasa. Nabitawan ni Marisol ang pluma. Ang kagalakan sa kanyang paligid ay biglang naging malamig na hangin ng kawalan. Napatingin siya sa kontrata at sa unang pagkakataon, napansin niya ang isang maliit na logo sa ilalim ng papel. Isang logo na pag-aari ng kumpanya ni Vanessa. Sila ay muling nahulog sa isang bitag. Ang bawat pagod ng mga kababaihan ng Lumban ay tila inihanda lamang para sa muling pagsipsip ng mga lintas sa kanilang buhay. Ngunit sa pagkakataong ito, si Marisol ay hindi naiiyak sa isang sulok. Lumingon siya kay Mang Berting na tila may hawak na susi sa isang lihim na maaaring magpabagsak sa lahat ng kasinungalingan ni Rico at Vanessa. Ang bawat letra sa kontratang hawak ni Marisol ay tila mga anay na unti-unting kinakain ng kanyang huling pag-asa. Ang Grand Plaza Hotel ay hindi pala isang pintuan patungo sa tagumpay, kundi isang pinto ng kulungan na nasadyang idinisenyo ni Vanessa. Sa ilalim ng mga mabulaklak na salita ng pakikipagtulungan, nakatago ang isang sugnay na nagsasabing ang lahat ng disenyo at copyright ng mga anak ng Lumban ay automatikong malilipat sa kumpanya ni Vanessa kapag hindi nila natapos ang produksyon sa takdang oras. At sa laki ng order na 500, alam ni Vanessa na imposibleng matapos ito ng isang maliit na grupo ng mga kababaihan na kulang sa makinarya. Gusto nilang nakawin ang pagkatao natin, Aling Rosa. Ang bulong ni Marisol, habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa maliit na logo sa dulo ng papel. Ang bawat hibla ng sinulid na itatahi nila ay magiging pag-aari ng babaeng sumira sa kanyang buhay. Ngunit sa gitna ng namumuong takot, dahan-dahang hinawakan ni Mang Berting ang balikat ni Marisol. Ang matanda ay nanginginig, hindi dahil sa katandaan, kundi dahil sa bigat ng lihim na nais niyang pakawalan. Sol, hindi lamang ang disenyo mo ang ninakaw nila. Ang bahay, ang Songteo, hindi iyon tunay na naibenta. Napatigil ang lahat. Lumapit si Marisol sa biyenan. Ang kanyang hininga ay naging mababaw. Anong ibig ninyong sabihin, Tay? Inilabas ni Mang Berting ang isang maliit na recorder mula sa kanyang bulsa, isang lumang kagamitan na madalas niyang gamitin para hindi niya malimutan ang kanyang mga bibilhin sa palengke. Pinindot niya ang pindutan at isang boses ang umalingaw-ngaw sa paligid. Boses yon ni Rico, 6 na buwan na ang nakalilipas. Pirmahan mo na ito, Mang Nestor. Gamot ito para sa puso mo. Huwag ka nang magtanong, kailangan ito para hindi ka mamatay. Ang marahas na boses ni Rico sa recording. Kasunod nito ay ang nalilitong boses ng ama ni Marisol. Tinatanong kung nasaan ang kanyang anak bago ang tunog ng pluma na pumirma sa isang papel. Pinapirma niya si Nestor sa mga blangkong dokumento habang wala ka sa bahay. Ang pag-amin ni Mang Berting habang humihikbi. Sinabi niya sa akin na para iyon sa ikabubuti ninyo, pero nalaman ko na lang na deed of sale na pala iyon. Patawarin mo ako, Sol. Natakot akong magsalita dahil bantaan niya akong hinding-hindi ko na makikita ang apo ko. Ang puot sa dibdib ni Marisol ay tila isang bulkan na biglang sumabog. Ang lahat ng hirap nila,
Ang gabi ng pag-alis sa ulan, ang pananatili sa ilalim ng tulay, ang sunog, lahat ng iyon ay bunga ng isang malaking kasinungalingan. Ginamit ni Rico ang sakit ng kanyang ama upang saksakin siya sa likod. Hindi tayo susuko, ang matatag na sabi ni Marisol. Aling Rosa, kailangan ko ng abogado, isang taong hindi mabibili ng pera ni Vanessa. Dito ipinakilala ni Aling Rosa si Attorney Miguel, isang batang abogado na kilala sa pagtatanggol sa mga maliliit na manggagawa. Nang basahin ni Miguel ang kontrata at pakinggan ang recording, isang ngiti ng pag-asa ang suminilay sa kanyang mga labi. May laban tayo, Marisol. Ang pirma ng isang taong may demensya ay walang bisa sa batas, lalo na kung napatunayang may panlilinlang. At ang kontratang ito sa hotel? Maaari nating gamitin ang bad faith clause laban sa kanila. Habang naghahanda si Marisol para sa legal na laban, sa kabilang panig ng bayan, sa loob ng marangyang mansyon na dati ay tahanan ni Marisol, ang hangin ay puno ng tensyon. Maririnig ang marahas na pagbagsak ng mga kagamitan sa loob ng silid ni Rico at Vanessa. Wala na tayong pera, Rico. Ang lahat ng shares ko sa Grand Plaza ay nakasanla na sa bangko dahil sa mga talo mo sa sugal. Ang sigaw ni Vanessa, ang boses ay matinis at puno ng desperasyon. Kailangan natin ang disenyo ni Marisol. Kapag nakuha natin yon, mababayaran natin ang mga utang natin. Ang sagot ni Rico, na ngayon ay tila isang desperadong hayop na nasusukol. Nang gabing iyon, habang ang buong lumban ay natutulog, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang pumarada sa tapat ng dampa ni Marisol. Nakita ni Rico mula sa malayo ang liwanag ng munting ilawan sa loob, kung saan mahimbing na natutulog ang kanyang anak na si Angelo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, hindi sa pagmamahal, kundi sa isang madilim na plano. Kung hindi makuha sa pirma, kukunin ko sa dahas. Ang bulong ni Rico habang kinakasa ang isang balisong. Kapag nasa akin na ang bata, susunod ka sa bawat gusto ko, Marisol. Dahan-dahan niyang binuksan ang gate. Ang bawat dulas ng kanyang sapatos sa damo ay hindi gumagawa ng tunog. Papalapit na siya sa bintana, kung saan nakahiga ang sanggol, habang si Marisol ay abala sa pagbuburda sa kusina. Walang kamalay-malay na ang demonyong dati niyang minahal ay nasa likuran na lamang ng manipis na dingding, handang gawin ang kaisa-isang bagay na nagbibigay sa kanya ng lakas para mabuhay. Bitawan mo ang anak ko, Rico. Huwag na huwag mong dudungisan ang inosenteng buhay na ito ng mga marurumi mong kamay. Ang boses ni Marisol ay hindi nanginig. Wala na ang takot na dati, ay nagpapatulo ng kanyang luha sa bawat sigaw ng asawa. Nakatayo siya sa pintuan ng silid. Hawak ang kanyang malaking gunting sa pananahi. Ang matalas na bakal na nagsisilbing simbolo ng kanyang bagong lakas. Ang tanging liwanag sa silid ay ang sinag ng buwan na tumatama sa nanlilisik na mga mata ni Rico, na ngayon ay buhat-buhat ang natutulog na si Angelo. Dahan-dahang lumingon si Rico, ang balisong sa kanyang kamay ay kumikinang sa dilim. Isang mapait at desperadong nangiti ang gumuhit sa kanyang labi. Akala mo ba ay natatakot ako sa gunting mo, Marisol? Akin ang batang ito. Anak ko siya. At kung gusto mo siyang makuha, ibibigay mo sa akin ang lahat. Ang mga dokumento, ang mga disenyo, at ang pera mula sa hotel. Anak? Ang pag-uulit ni Marisol, ang boses ay puno ng pait na tila lason. Tinawag mo siyang anak, matapos mo kaming itapon sa kalsada na parang basura? Noong nanginginig siya sa ginawa sa ilalim ng tulay, nasaan ang pagiging ama mo? Noong nag-aapoy siya sa lagnat habang nagtatrabaho ako hanggang madaling araw, nasaan ka? Wala kang anak dito, Rico. Ang tanging narito ay ang biktima ng iyong kasakiman. Humakbang si Rico patungo sa bintana. Mas mahigpit ang pagkakahawak sa sanggol na ngayon ay nagsisimula ng umiyak. Ang bawat hagulgol ni Angelo ay tila isang saksak sa puso ni Marisol, ngunit hindi siya nagpadala
sa emosyon. Alam niyang sa sandaling magpakita siya ng kahinaan, tuluyan nang mawawala ang kanyang anak. Huwag kang lalapit. Ang banta ni Rico, itinutok ang balisong sa direksyon ni Marisol. Isang hakbang pa at hindi ko alam kung ano ang magagawa ko sa batang ito. Sa gitna ng tensyon, naramdaman ni Marisol ang hapdi sa kanyang puson, ang muling pagkirot ng kanyang sariwang tahi dahil sa bigat ng kanyang paghinga. Ngunit sa halip na sumuko, hinawakan niya ang kanyang tiyan at lalong tumayo ng matuwid. Ang bawat hirap ng panganganak, ang bawat gabing hindi siya makatulog sa sakit, ay naging apoy na nagbigay sa kanya ng kakaibang tapang. Sige, saktan mo kami, Rico. Ang hamon ni Marisol, dahan-dahang humahakbang patungo sa kanya. Dahil sa bawat sugat na ibibigay mo, sisiguraduhin kong lalong lalalim ang hukay na paglalagyan ko sa iyo sa harap ng batas. Hindi na ako ang Marisol na luluhod para sa pag-ibig mo. Ako ang ina na handang pumatay para sa kaligtasan ng anak ko. Napatigil si Rico. Ang kumpiyansa sa kanyang mukha ay napalitan ng takot nang makita ang determinasyon sa mga mata ng kanyang asawa. Sa labas, narinig ang mabilis na yabag ng mga paa sa tuyong damo at ang malakas na tinig ni Aling Rosa na humihingi ng saklolo. Ang mga ilaw sa paligid ng mga kapitbahay ay isa-isang bumubukas, tila mga bituin na bumabagsak upang itaboy ang dilim. Dahil sa taranta, nabitawan ni Rico ang balisong. Ang tunog ng bakal na tumama sa sahig ay tila hudyat ng kanyang pagkatalo. Agad niyang inilapag ang bata sa duyan at mabilis na tumalon palabas ng bintana bago pa man makarating ang mga pulis na tinawagan ni Attorney Miguel. Mabilis na dinaluhong ni Marisol ang duyan at binuhat ang kanyang anak. Ang init ng katawan ni Angelo at ang bawat hikbi nito ay tila gamot na humilom sa lahat ng takot ni Marisol. Napaluhod siya sa sahig, yakap-yakap ang bata habang ang mga luha niya ay dahan-dahang pumapatak sa munting mukha nito. Ligtas na tayo, anak. Hinding-hindi ka na niya mahahawakan muli. Ang bulong ni Marisol sa gitna ng kanyang pag-iyak. Pumasok si Aling Rosa at si Attorney Miguel. Kasunod ang mga pulis na agad na nagsagawa ng investigasyon. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Marisol sa sahig ang isang maliit na piraso ng tela na naiwan ni Rico sa kanyang pagmamadali. Isang panyo ito na may burda ng logo ng kumpanya ni Vanessa. Hindi pa siya titigil, Marisol, ang sabi ni Attorney Miguel habang tinutulungan siyang tumayo. Pero ngayon, mayroon na tayong sapat na ebidensya para sa attempted kidnapping at harassment. Hindi na sila makakatakas sa pagkakataong ito. Tumingin si Marisol sa labas ng bintana, patungo sa kadiliman kung saan tumakas si Rico. Ang kanyang puso ay wala ng puwang para sa galit. Tanging ang malamig na desisyon na tapusin na ang labang ito ang natitira. Sa kabilang dulo ng kalsada, nakita niya ang isang itim na sasakyang mabilis na humaharurot palayo. Bit-bit ang huling piraso ng kanyang nakaraan. Tumayo si Marisol ng may dangal, habang ang kanyang mga kamay ay nananatiling nakayakap sa kanyang anak. Ang labang ito ay hindi na lamang tungkol sa ari-arian o sa kungtew ng kanyang ina. Ito ay tungkol sa kalayaan ng kanyang kaluluwa mula sa mga kadenang binuo ng kataksilan. Ang tunog ng mga sirena ng pulis ay bumasag sa katahimikan ng Marangyang subdibisyon. Ngunit para kay Vanessa, ang ingay na yon ay tila isang malakas na hudyat ng katapusan. Sa loob ng mansyong kinuha nila kay Marisol, ang bawat sulok ay puno na ng mga kahon at selyo ng bangko. Ang dating reyna ng fashion sa Lumban ay nakatayo sa gitna ng sala. Gusot ang buhok at nanginginig ang mga kamay habang nakapako ang tingin sa mga lalaking nakauniporme na pumasok sa kanyang tahanan. Vanessa Mercado, meron kaming warrant of arrest para sa kasong estafa, falsification of public documents at arson, ang malamig na pahayag ng opisyal. Walang nagawa si Vanessa kundi ang sumigaw at magwala habang nararamdaman niya ang malamig na bakal ng posas sa kanyang mga pulso.
Ang kanyang mga mamahaling alahas ay tila naging mabigat na kadena na humihila sa kanya pababa sa lupa. Sa labas, ang mga kapitbahay na dati ay yumuyukod sa kanyang yaman ay ngayon ay nakadungaw. Ang ilan ay kumukuha ng larawan, habang ang iba ay may mapanghusgang mga bulong. Samantala, si Rico ay wala roon upang tulungan siya. Ang lalaking sumira sa buhay ni Marisol ay kasalukuyang nakaupo sa isang madilim na eskinita sa gilid ng palengke. Ang kanyang barong na dati ay laging maputi ay ngayon ay punit-punit at may mga mantsa ng putik. Wala na ang kanyang kotse, wala na ang kanyang pera, at higit sa lahat, wala na ang kanyang dangal. Ninakaw ni Vanessa ang huling natitirang pera ni Rico. Bago pa man dumating ang mga pulis, iniwan siyang tuyot at walang kahit isang kusing sa bulsa. Napatingin si Rico sa isang maliit na tindahan ng mga gamit elektroniko. Sa screen ng isang lumang telebisyon na nakadisplay sa labas, tumambad ang mukha ni Marisol. Hindi na ito ang babaeng duguan at basang-basa sa ulan. Si Marisol ay nakasuot ng isang eleganteng barong na theotay. Maayos ang buhok at may ningning sa mga mata na nagmumula sa tagumpay. Ang Sol's Heritage ay hindi lamang isang negosyo. Ito ay simbolo ng katatagan ng bawat inang Pilipina. Ang sabi ni Marisol sa interview, ang kanyang boses ay malinaw at puno ng awtoridad. Nais naming ipakita na ang bawat punit sa ating buhay ay maaaring itahi muli upang maging isang obra maestra. Napayuko si Rico. Ang bawat salita ni Marisol ay tila isang malakas na sampal sa kanyang pagkatao. Ang babaeng itinapon niya ay ngayon ay isang reynang kinikilala ng buong bansa. Sa kabilang bahagi ng bayan, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng lumang bahay ng pamilya Trias. Bumaba si Marisol kasama si Mang Nestor na ngayon ay nakasuot na ng malinis na barong at ang sanggol na si Angelo na mahimbing na natutulog sa kanyang bisig. Dahan-dahang hinawakan ni Marisol ang kinakalawang na gate. Sa kanyang bulsa, naramdaman niya ang bigat ng susi, ang susi na kinuha niya mula sa bangko matapos niyang mabayaran ang lahat ng utang na iniwan ni Rico at mabili muli ang kanilang tahanan. Sa bawat dulas ng susi sa loob ng kandado, tila may isang bahagi ng kanyang sugatang puso ang unti-unting naghihilom. Pumasok sila sa loob. Ang amoy ng alikabok at kalungkutan ay naroon pa rin. Ngunit para kay Marisol, ito ang amoy ng katarungan. Lumapit siya sa bintana kung saan siya itinulak palabas ni Rico. Ilang buwan na ang nakalilipas. Hinawakan niya ang hamba ng bintana at sa pagkakataong ito, hindi siya nanginginig. Tay, nandito na tayo. Nasa bahay na tayo. Ang bulong ni Marisol sa kanyang ama. Tumango si Mang Nestor. Isang munting luha ang pumatak sa kanyang pisngi habang hinahaplos ang dingding na siya mismo ang nagtayo. Bahay, ang bango ng bahay Sol. Ngunit sa gitna ng kanilang katahimikan, narinig ni Marisol ang isang mahinang kalos sa labas ng gate. Isang figura ang nakatayo doon, nakayuko at tila takot na pumasok. Nang tignan ni Marisol, nakita niya si Rico. Ang kanyang dating asawa ay mukhang isang taong grasang nawawala sa mundo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at gutom. Sol, patawarin mo ako. Wala na akong mapuntahan. Ang paos na hiling ni Rico mula sa labas ng bakod. Tumingin si Marisol sa lalaking minsan ay naging sentro ng kanyang mundo. Ang puot na dati ay sumusunog sa kanyang dibdib ay napalitan na ng isang malalim na katahimikan. Ngunit ang katarungan ay may sariling paraan ng pagsingil. Bago pa man makasagot si Marisol, nakita niya ang isang patrol car na dahan-dahang humihinto sa likuran ni Rico. Rico Trias? Ang tanong ng pulis. Kasama ka sa mga kinasuhan ni Vanessa Mercado para sa pakikipagsabwatan sa ilegal na paglilipat ng ari-arian. Sumama ka sa amin. Napanood ni Marisol kung paano isinakay si Rico sa sasakyan
Ang kanyang mga huling pagsusumamo ay nalunod sa tunog ng makina. Isinara ni Marisol ang bintana, hindi dahil sa galit, kundi dahil tapos na ang kabanatang iyon ng kanyang buhay. Ang dilim ng kahapon ay tuluyan nang pinalitan ng liwanag ng isang bagong bukas. Sa loob ng bahay, inihanda ni Marisol ang kanyang mga sinulid at karayom. Sa bawat tusok niya sa bagong tela, alam niyang ang bawat tahi ay hindi na para sa paghihiganti, kundi para sa kinabukasan ng kanyang anak at sa kapayapaan ng kanyang pamilya. Nakatayo si Rico sa tapat ng bakal na gate. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa rehas na tila isang bilanggo na naghahangad ng laya. Ang kanyang hitsura ay larawan ng isang taong tinalikuran na ng tadhana. Ang kanyang buhok ay madungis, ang kanyang mga mata ay lubog, at ang bawat hininga niya ay may tunog ng pagsisisi na huli na ang lahat. Sa loob ng bakurang iyon, nakita niya ang liwanag mula sa bintana ng kusina, ang lugar kung saan dati ay palaging may naghihintay sa kanya na may mainit na pagkain at tapat na pagmamahal. Dahan-dahang bumukas ang pintuan ng bahay. Lumabas si Marisol. Suot ang isang malinis na duster na puti. Ang kanyang tindig ay matuwid at puno ng kapayapaan. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang mangkok ng mainit na kanin na may ulam. Ang usok nito ay sumasayaw sa hangin ng gabi. Ang eksenang ito ay tila isang malupit na pag-uulit ng gabi ng kanyang pagkapanganak. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kapangyarihan ay wala na sa kamay ng nananakit, kundi sa kamay ng nagpatawad. Lumapit si Marisol sa gate. Hindi siya nagpakita ng galit, wala ring bakas ng puot sa kanyang mga mata. Ang tanging naroon ay isang malalim na katahimikan na mas masakit pa sa kahit anong sigaw. Inilapag niya ang pagkain sa isang maliit na patungan sa gilid ng gate. "Sol, patawarin mo ako. Nagugutom ako. Wala na akong matuluyan. Niloko ako ni Vanessa. Kinuha niya ang lahat pati ang huling barya ko." Ang pagmamakaawa ni Rico, ang boses ay nanginginig habang dahan-dahang inaabot ang mangkok. "Kumain ka na, Rico. Iyan ang huling kalinga na maibibigay ko sa iyo bilang tao." Ang malamig na sagot ni Marisol. Ang kanyang boses ay tila isang pader na hindi na muling mababasag. "Hindi kita pinapakain dahil mahal pa kita o dahil gusto kitang balikan. Pinapakain kita dahil ayaw kong maging katulad mo, isang taong walang puso at nakakalimot sa dignidad ng kapwa." Habang kumakain si Rico ng mabilis at puno ng hiya, inilabas ni Marisol ang isang puting envelope. Hindi ito pera, kundi ang mga dokumento para sa tuluyang pagpapawalang bisa ng kanilang kasal. "Pirmahan mo ito. Iyan ang huling hiling ko sa iyo. Pakawalan mo na kami ng anak ko. Iyan ang tanging paraan para mabayaran mo ang lahat ng utang mo sa amin." Napatigil si Rico sa pagsubo. Ang bawat butil ng kanin sa kanyang bibig ay tila naging abo. Pinirmahan niya ang papel gamit ang nanginginig na kamay. Batid na sa bawat guhit ng pluma. Tuluyan na niyang pinuputol ang ugnayan sa kaisa-isang babaeng tunay na nagmahal sa kanya. Nang matapos, iniabot niya ang papel kay Marisol. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. "Salamat, Rico. Ngayon, maaari ka nang umalis. Huwag ka nang babalik dito." Ang sabi ni Marisol bago dahan-dahang tumalikod. Sa kabilang dulo ng bayan, ang balita sa radyo ay nag-uulat tungkol sa pagbagsak ng imperyo ni Vanessa Mercado. Ang lahat ng kanyang mga ilegal na transaksyon ay nabunyag at ang bawat ari-ariang ninakaw niya ay isa-isang binabawi ng batas. Ang kanyang pangalan ay naging kasing kahulugan ng kasamaan sa buong Lumban. Pumasok muli si Marisol sa loob ng bahay at nakita si Fernando, ang fashion designer mula sa Manila, na naghihintay sa sala. May hawak itong isang lumang drawing book na tila pamilyar kay Marisol. "Sol, habang sinusuri ko ang mga dokumentong nakuha natin mula sa opisina ni Vanessa, nakita ko ito.
Ito ang mga orihinal na sketch ng nanay mo. Ang sabi ni Fernando, ang boses ay puno ng misteryo. Pero may isang bagay kang dapat malaman. May isang sulat sa loob, nakatago sa likod ng pabalat. Tungkol ito sa isang tao na matagal nang naghahanap sa inyo. Dahan-dahang binuksan ni Marisol ang sulat. Ang papel ay luma na at may mga mantsa ng panahon. Habang binabasa ang bawat salita, ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Ang sulat ay mula sa kanyang ina, isinulat, bago ito pumanaw, na nagsisiwalat ng isang katotohanang hindi kailanman nabanggit sa kanya. Mayroon siyang kapatid na lalaki na ipinadala sa Manila noong panahon ng kahirapan upang magkaroon ng magandang buhay. Ang kapatid mo, Sol, siya ang nagpondo sa Grand Plaza Hotel bago ito makuha ni Vanessa. Siya ang tunay na nagmamay-ari ng kalahati ng lupain ng hotel na yon. Ang dugtong ni Fernando habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Marisol. Napatayo si Marisol. Ang bawat balahibo sa kanyang katawan ay nagsitayuan. Sino ang taong ito? Bakit ngayon lang siya nagpakita? At ano ang magiging papel niya sa buhay ni Marisol ngayong unti-unti na niyang nabubuo ang kanyang sariling mundo? Hindi ka kailanman naging ulila sa mundong ito, Marisol. Ang bawat tahi mo ay ang siyang tumawag sa akin pauwi. Ang mga salitang yon mula kay Fernando ay tila isang mainit na yakap na nagpatunaw sa huling piraso ng yelo sa puso ni Marisol. Sa loob ng maliit na sala, ang liwanag ng dapit hapon ay nagbibigay ng gintong kulay sa lumang drawing book ng kanyang ina. Ipinaliwanag ni Fernando na noong bata pa siya, ipinaubaya siya ng kanilang ina sa isang mayamang pamilya sa Maynila dahil sa tindi ng kahirapan at pagkakasakit ni Mang Nestor noon. Ang tanging bitbit niya ay isang maliit na saplot na may burda ng parehong disenyong sumpa ng pag-ibig. Sa loob ng maraming taon, ginamit niya ang kanyang tagumpay sa fashion upang hanapin ang pinagmulan ng burdang iyon hanggang sa dalhin siya ng tadhana sa Lumban. Niyakap ni Marisol ang kanyang kapatid. Ang mga luha ng kagalakan ay dahan-dahang pumatak sa balikat ni Fernando. Ang bawat gabing naramdaman niyang mag-isa siya. Ang bawat sandaling inisip niyang tinalikuran siya ng langit ay napalitan ng katotohanang may naghahanap sa kanya. Ang muling pagkikita ng magkapatid ay tila huling piraso ng puzzle na bumuo sa kanyang pagkatao. Sa mga sumunod na linggo, ang mga anak ng Lumban ay hindi na lamang isang munting grupo sa bakuran. Sa tulong at puhunan ni Fernando, ang siyong teo ng kanilang ina ay muling binuksan at pinalawak. Ang bawat silid ay puno na ngayon ng sapat na liwanag at mga bagong kagamitan. Ang mga kababaihan ng Lumban ay hindi na nagtatrabaho sa ilalim ng takot. Ang bawat tunog ng kanilang pag-uusap at tawanan ay nagmistulang isang masayang kanta na pumupuno sa buong gusali. Ang dating mga marites ay naging mga pinuno ng produksyon. Ang kanilang mga kamay na dati ay ginagamit sa pagturo ng pagkakamali ng iba ay ngayon ay bihasa na sa paglikha ng sining. Si Aling Chona ang naging kanang kamay ni Marisol. Tinitiyak na ang bawat tahi ay may kalidad at pagmamahal. Isang hapon, habang naglalakad si Marisol sa hardin, nakita niya si Mang Nestor na nakaupo sa ilalim ng puno ng mangga. Karga ang apo niyang si Angelo. Ang matanda ay tila bumalik sa kanyang katinuan. Ang kanyang mga mata ay hindi na nakatingin sa kawalan. Nang lumapit si Marisol, dahan-dahang itinaas ni Mang Nestor ang kanyang kamay at hinaplos ang pisngi ng anak. Sol, ang ganda ng mga bulaklak sa barong mo. Kamukhang kamukha ng gawa ng nanay mo, ang mahinang sabi ni Mang Nestor. Ang pagkilalang iyon ay higit pa sa kahit anong parangal na natanggap ni Marisol. Ang kanyang ama ay dahan-dahang naghihilom, kasabay ng kanilang pamilya. Dumating din si Attorney Miguel, dala ang isang balita na lalong nagbigay ng ningning sa araw na yon. Ang kaso laban kina Rico at Vanessa
ay tuluyan ng nadesisyunan. Ang lahat ng mga ari-arian ay formal nang naibalik sa pangalan ni Marisol at ang dalawa ay nahaharap sa mahabang panahon sa loob ng kulungan. Ngunit higit sa balitang legal, may dalang isang pumpon ng mga sariwang bulaklak si Miguel para kay Marisol. Hindi lang ito para sa pagkapanalo natin sa kaso, Marisol. Ang sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay may halong kaba at tapat na paghanga. Para ito sa bagong simula. Gusto kong malaman mo na handa akong maghintay hanggang sa maging handa na muli ang puso mong tumanggap ng bagong kulay. Ngumiti si Marisol, isang ngingiting hindi pilit at hindi natatakot. Hindi man siya nagmamadali. Alam niyang ang pintuan ng kanyang puso ay hindi na nakakandado. Sa huling bahagi ng buwan, isang opisyal na liham mula sa Malacanang ang dumating. Ang mga anak ng Lumban ay napiling magdisenyo ng pambansang kasuotan para sa isang malaking pandaigdigang pagtitipon. Ang munting pangarap na nagsimula sa ilalim ng tulay ay ngayon ay bibida na sa buong mundo. Nakatayo si Marisol sa gitna ng sungteo, pinagmamasdan ng kanyang mga kasamahan na masayang nagtatrabaho. Hawak niya ang kanyang anak na si Angelo na ngayon ay malusog at laging nakangiti. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay. May mga kalyo pa rin, may mga bakas pa rin ng hirap. Ngunit ang mga ito ang mga kamay na bumuo muli sa isang wasak na buhay. Ang huling disenyo para sa gala ay tinawag niyang ang muling nga pagkabuo. Ito ay isang obra na nagpapakita ng isang bukang liwayway na gawa sa libo-libong maliliit na tahi ng ginto at pilak. Sa bawat hibla, naroon ang alaala ng ulan, ng gutom at ng sakit. Ngunit ang kabuuan ay isang maningning na liwanag na hindi na muling mapapatay ng kahit anong bagyo. Ang sining ni Marisol ay hindi na lamang tungkol sa tela at sinulid. Ito ay naging kwento ng bawat inang bumangon, bawat pusong nagpatawad, at bawat kaluluwang naniwala na sa likod ng bawat punit ay may pagkakataon para sa isang mas magandang bukas. Ang bawat tusok ng karayom sa aking mga daliri ay hindi lamang nagdudugtong ng mga tela, kundi unti-unting naghihilom sa bawat sugat ng aking nadurog na pagkatao. Nakatayo si Marisol sa gilid ng entablado ng Grand Ballroom sa Manila. Ang paligid ay puno ng mga nagniningning na liwanag at ang bango ng mga sariwang bulaklak na tila nanggagaling sa isang napakagandang panaginip. Suot niya ang isang sariling likha na terno, puti, elegante, at may mga teutay na ginto na tila mga sinag ng araw na humahalik sa ulap. Sa loob ng silid na ito, naroon ang mga pinakamataas na opisyal ng bansa at mga kilalang tao sa mundo ng sining. Lahat ay naghihintay na masilayan ang obra ng tinaguriang reyna ng mga muling tahi. Nang magsimulang maglakad ang mga modelo sa gitna ng bulwagan, suot ang kanyang koleksyong ang muling pagkabuo. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Marisol. Nakita niya ang bawat disenyo na dumaan sa kanyang mga kamay, ang mga linyang inspirasyon ng ulan sa ilalim ng tulay, ang mga kulay na kinuha niya mula sa mga abong na iwan ng sunog, at ang mga pormang hango sa katatagan ng isang ina. Ang malakas at sabay-sabay na pagpalakpak ng mga tao ay tila isang dambuhalang alon na yumakap sa kanyang puso. Hindi ito palakpak para sa yaman, kundi para sa sining na isinilang mula sa pagdurusa. Sa gitna ng karamihan, nakita niya si Fernando na nakangiti ng may pagmamalaki, si Attorney Miguel na may ningning sa mga mata, at ang mga kababaihan ng Lumban na nakasuot din ng kanilang pinakamagagandang gawa. Sa isang malaking screen sa gilid, bago siya tawagin sa entablado, isang maikling ulat ng balita ang dumaan. Ipinakita ang huling hatol ng hukuman kina Rico at Vanessa. Ang dalawa ay kasalukuyan nang nagsisimula ng kanilang sentensya sa loob ng kulungan, malayo sa karangyaan, at malayo sa bawat taong kanilang inayawan. Nakita ni Marisol ang huling sulyap ni Rico sa kamera. Isang mukhang puno ng pait at kawalan, isang aninong tuluyan
ng nilamon ng sariling kadiliman. Isinara ni Marisol ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Wala ng puot, wala ng pait. Ang tanging natitira ay ang kalayaan. Marisol Trias, ang tawag ng host. Humakbang si Marisol patungo sa gitna ng entablado. Ang bawat yapak niya ay matatag, ang kanyang ulo ay nakataas. Sa gitna ng liwanag, tiningnan niya ang kanyang mga kamay. May mga bakas pa rin ito ng hirap, may mga kalyo mula sa libu-libong tusok ng karayom. Ngunit para sa kanya, ito ang pinakamagandang bahagi ng kanyang katawan. Ang mga kamay na ito ang nagbuhat sa kanyang ama, nag-alaga sa kanyang anak, at nagtayo ng isang kaharian mula sa abo. Ang buhay ay parang pagbuburda. Ang simula ng kanyang maikling pananalita. Ang boses ay malinaw at buo. Kailangan nating dumanas ng hapdi ng bawat tusok upang makabuo ng isang magandang disenyo. Huwag tayong matakot sa mga punit ng ating nakaraan. Dahil ang bawat muling pagtahi ay isang pagkakataon para sa isang mas matibay at mas maningning na bukas. Matapos ang kaganapan, bumalik si Marisol sa lumban. Ang gabi ay payapa. Ang hangin ay amoy sariwang damo at bulaklak ng kape. Pagpasok niya sa kanilang tahanan, tumambad sa kanya ang isang tagpong hinding-hindi niya ipagpapalit sa kahit anong ginto sa mundo. Si Mang Nestor ay mahimbing na natutulog sa kanyang upuang kahoy habang si Angelo, na ngayon ay isang masayahing bata na, ay mabilis na tumakbo patungo sa kanya. "Mama! Mama!" Ang masayang sigaw ng bata habang yumayakap sa kanyang binti. Binuhat ni Marisol ang anak at hinalikan ito sa noo. Sa labas, sa may balkonahe, nakatayo si Miguel. Hindi ito nagsalita, ngunit ang bawat tingin nito ay nagsasabing hindi ito aalis sa kanyang tabi. Lumapit si Marisol sa kanya, dala ang init ng gabi at ang katahimikan ng isang pusong nahanap na ang katarungan. "Salamat, Miguel, sa pananatili." Ang bulong ni Marisol. "Hinding-hindi ako aalis, Sol. Tapos na ang bagyo. Ngayon, oras na para lasapin ang bango ng lupa matapos ang ulan." Ang sagot ni Miguel habang marahang hinahawakan ng kamay ng babae. Tumingala si Marisol sa langit. Ang mga bituin ay tila mga kumikinang natahi sa isang malawak na telang itim. Naalala niya ang gabing pinalaya siya ni Rico, ang gabing inakala niyang katapusan na ng lahat. Sino ang mag-aakala na ang gabi ng kanyang pinakamatinding dusa ay ang siyang magiging mitya ng kanyang pinakamataas na tagumpay? Ang bawat hibla ng kanyang buhay ay maingat ng nakatahi. Mula sa pagiging biktima, siya ay naging isang manlilikha. Mula sa pagiging basahan, siya ay naging reyna. Sa bawat tibok ng kanyang puso, naroon ang pasasalamat sa bawat karayom na tumusok. Dahil kung hindi dahil sa hapdi, hindi niya kailanman malalaman ang tamis ng muling pagkabuo. Hinatid ni Marisol ang kanyang anak sa kama at dahan-dahang hinaplos ang drawing book ng kanyang ina na nasa ibabaw ng lamesa. Ngumiti siya sa dilim, batid na saan man naroon ang kanyang ina. Masaya itong nakatingin sa kanya. Ang sining ng pagbuburda ay magpapatuloy, hindi na bilang isang trabaho, kundi bilang isang pamana ng katatagan, pagmamahal, at walang hanggang pag-asa. Ang bawat tahi ay may dulo, at ang bawat sinulid ay may hangganan. Sa loob ng 5 taon, ang bayan ng Lumban ay naging saksi sa pagbabagong anyo ng isang munting dampa patungo sa isang tanyag na tahanan ng sining na kinikilala sa iba't ibang dako ng mundo. Ang Songteo ni Marisol ay hindi lamang naging lugar ng paggawa. Ito ay naging isang santuaryo para sa mga pusong sugatan, isang paaralan para sa mga inang nagnanais bumuo ng sariling tadhana. Sa gitna ng malawak na hardin ng pamilya Trias, dahan-dahang umiihip ang hangin na may dalang amoy ng mga bulaklak ng ilang-ilang. Nakaupo si Marisol sa kanyang paboritong upuan. Pinagmamasdan si Angelo na ngayon ay malaki na at masayang naglalaro sa damuhan kasama ang kanyang lolo Nestor. Ang matanda,
Bagamat may mga sandali pa ring nalilimot ang kasalukuyan, ay payapa na. Ang bawat haplos niya sa buhok ng apo ay puno ng pagkilala sa isang pag-ibig na hindi kailanman naglaho. Naitanong ni Marisol sa kanyang sarili, napatawad na ba niya ang lahat? Sa bawat gabi ng kanyang panalangin, natutunan niya na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kinalimutan na niya ang sakit na dulot ni Rico at Vanessa. Ang pagpapatawad ay ang pagpili niyang huwag nang hayaan ang kanilang mga anino na diktahan ang kanyang bawat hakbang. Pinatawad niya ang kanyang nakaraan dahil doon niya nahanap ang kanyang tunay na lakas. Ang galit ay isang mabigat na tela na hindi mo maaring suotin habang buhay kung nais mong lumipad. Ngayon, sa tuwing naririnig niya ang balita tungkol sa paghihirap ng dalawa sa loob ng rehas, ang tanging nararamdaman niya ay isang malalim na buntong hininga ng panghihinayang para sa mga buhay na sinayang ng kasakiman. Ang kapayapaan ay hindi ang kawalan ng bagyo, kundi ang katahimikan sa gitna nito. At ang katahimikang yon ay nahanap ni Marisol sa bawat ngiti ni Angelo at sa bawat gabing hindi na siya natatakot sa dilim. Nahanap niya ang bininyen sa mga bisig ni Miguel na nanatiling tapat at naging matibay na haligi ng kanyang bagong simula. Ang kanilang pag-ibig ay hindi isang mabilis na apoy, kundi isang dahan-dahang paglago ng tiwala at respeto na tila isang disenyo ng burda na inuukit ng panahon. Ang aral na nais iwan ni Marisol sa bawat taong makakarinig ng kanyang kwento ay simple. Ang bawat pagsubok ay tila butas ng karayom. Maaring mahirap makalusot, maaring masakit ang bawat tusok. Ngunit kung ikaw ay may matibay na sinulid ng pananampalataya at determinasyon, makakabuo ka ng isang obrang hindi kayang wasakin ng kahit anong ulan. Ang katayuan ng isang babae ay hindi nasusukat sa kung sino ang kasama niya sa bahay, kundi sa kung paano niya itinayo ang kanyang sarili mula sa pagkakadapa. Isang hapon, habang nagtuturo siya sa isang bagong grupo ng mga kababaihan, isang bata ang nagtanong sa kanya kung bakit palaging ginto ang kulay na ginagamit niya sa huling bahagi ng kanyang mga gawa. Ngumiti si Marisol, hinawakan ng kamay ng bata at ipinadama ang init ng kanyang palad. Dahil ang ginto, iha, ay kailangang dumaan sa pinakamainit na apoy bago maging maningning. Gaya natin, ang ating pinakamagagandang bahagi ay ang mga bahaging sinubok ng apoy at muling binuo ng pag-asa. Sa huling sulyap ni Marisol sa kanyang siyongteo, bago lumubog ang araw, nakita niya ang anino ng kanyang ina sa bawat galaw ng mga manggagawa. Ang pamana ay hindi lamang ang siyongteo o ang mga dokumento. Ang tunay na pamana ay ang tapang na hindi kailanman sumuko. Ang bawat tahi ay tapos na at ang bawat sinulid ay nasa tamang lugar. Si Marisol Trias, ang reynang isinilang sa gitna ng ulan, ay dahan-dahang pumasok sa loob ng kanyang tahanan. Bit-bit ang kapayapaang pinaghirapan niya ng buong buhay. Ang gabi ay hindi na pananakot, kundi isang pagkakataon upang muling managinip sa ilalim ng langit na puno ng mga bituin na tila mga tahi ng pag-asa sa isang telang walang hanggan.